Guys, ito yung hotel namin. This is Hotel Tavinos in Kyoto. Today, dalawa lang yung pupuntahan natin. Si Kimitsu-dera tsaka si Fushimi Inari Shrine. And then, balik na tayo sa Osaka kasi bukas pupunta tayong Gifu. Gifu, I mean, punta tayo ng Nagoya, and then Takayama, and then Toyama. Mamaya magkiklim tayo siguro ng JR Pass sa JR West Station. We'll check siguro sa may Omeda. Dito sa Kyoto guys, pwedeng puro bus ka lang. Libre naman siya dun sa Kansai Through Pass. Only ride siya. So wala pang masyadong tao talaga sa ganitong oras. Lahat na nakikita kong picture nito, sobrang crowded. Except nga lang dun sa pumunta ng 5 AM na nakita kong vlog. Uphill siya guys. Masakit sa paa. Guys, nakabili na ako ng gamot kagabi. Ito. I take siya every 4 hours. Tapos, hindi siya pwedeng i-take ng more than 3 days. Yung pakiramdam, medyo okay naman na yung muscles ko, yung sa paa. Mas okay na siya compare kahapon tsaka yung isang araw na parang ikamamatay ko na guys. Kasi mag-workout kayo bago kayo pumunta dito. Yun yung gayahin. So guys, yung mga kimono rental 9 AM pa nagbubukas. Ang gagawin natin. So kasi mag-kimono kasi ang pangit ng outfit ko today. Minsan kasi pag wala kang presence of mind, kahit may mga dala ka namang maayos na damit, hindi mo na siya nadadala. Hindi ka nadala yung mga damit kong maayos dito. Namamadali kasi kami last time. So, ayun. 9 AM pa tayo makakapag-kimono. The price is 1,500 in Philippine peso. 2,980 yen in Japanese. Dami ng turista. So, punta tayo dito ng 5 AM guys. Para wala masyadong tao. Kasi ito na yung mga tour buses. I think. Summer. It's summer. Guys, kain na tayo. Nakita lang namin to sa gilid. Paglabas sa Kimitsu-dera Temple. Nandito lang siya sa may baba. Sa malapit sa bus stop. Ayan. To as in. Ang sarap niyan.
Guys, pag umakyat kayo dito sa Fushimi Inari, I mean, mas umakyat pa kayo, wala nang tao dito sa taas. Sana masyadong crowd. The key is to hike. Hi guys, na-claim na namin yung luggage namin dito sa Daikoku Locker. Supposedly kahapon pa namin siya i-claim, kaso nga lang nawala yung passport ko sa Kyoto. So naubos yung oras namin sa paghahanap at hindi na rin ako nakapag-vlog kasi na-stress na ako kahapon. Pumunta pa kami ng police station malapit doon. And then sa police station nilagay ko yung susunod na pupuntahan namin, which is Osaka. Kasi dito talaga kami mag-overnight. So, nilagay ko yung number ng hotel and also the following hotels na pupuntahan namin. Nilagay ko rin yun. So, sa biyahe namin from Kyoto to Osaka, at least 1 hour siya. So, pag check-in namin sa hotel, tumawag na agad yung police station and nahanap na nila yung passport ko. So, ang bilis sa Japan guys. Sobrang thankful ako. For the first time in history na tagal ko na nagta-travel, ngayon lang ako nakawala. And napfrustrate din naman ako sa sarili ko at naiinis. Kaso nga lang, lesson learned. Ingatan ang passport. Kasi nung sinearch ko, kailangan ko pang pumunta ng embassy to get the travel document going back to the Philippines. At hindi ko pa sure kung i-issuean ako ng travel document kasi may visa tong country na to na pinuntahan ko. So, although ready naman na ako kagabi, tanggap ko na today pupunta ako sa embassy. Buti na lang nahanap nila yung passport ko. So, yan. Babalik ulit tayo sa Kyoto to get the passport. And, doon na tayo sasakay papuntang Nagoya. Umuulan ngayon dito sa Osaka. But for now, kakain muna kami. Kasi hindi pa kami nagbre-breakfast, 10 AM na. So, yun. Sobrang stress ng trip na to. Kasi, nalulutang ako kahapon because yung JR pass namin going to Toyama Alpine Route sa 15 pa daw magagamit. Today is 12. Ito na yung biyahe namin papunta doon sana. Yeah, I don't have a stock name either. Service Express. Just call the Westin and Sayang.
Diba? It's too light. Na? It's too light for my taste, this one. Kasi instant lang. Kasi Guys, dapat kailangan na. pag mag-i-charad kayo, choose the rich flavor. Ganda extra rich. Oo, yun. Para mas thick yung broth. Kukulangan kasi ako sa